So ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, Opo. huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Mga kawatan under Marcos admin, mahihirapan na makapagnakaw sa plano ni Senador Marcolita. Martin Romualdez isinusuka ng Department of Justice. At pag-usapan rin po natin itong pahayag ni Kong Leviste para kay Kong Kiko Barsaga. Humanga daw umano siya sa naturang kongresista. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga bago, lalo na sa mga trolls, anak ng kagwang palike at pa-subscribe din. At sa mga OFW, mga Pilipino na medyo nakakaluwag ngayon sa kanilang mga buhay at may mga ginintuang puso na gustong tumulong sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu at Davao, suportahan po natin ang SMNI Foundation. At namimigay po sila ng relief operation para sa mga nalindol. Nandyan po yung kanilang mga numero para makapagpadala kayo ng kaunting tulong. Kahit kaunti lang, pag pinagsama ay malaking pakinabang para sa totoong mga nasalanta ng lindol. Bago natin pag-usapan yung mga bagitong kongresista na mga matatapang, kongresista sa Batangas at kongresista sa Cavite. Pag-usapan po muna natin itong si Senador Marcolita. Kasi nga, ang problema talaga dito sa ating bansa ay yung transparency tungkol sa pagpasa ng panukalang budget. At dito po nag-uumpisa ang korupsyon. Siyempre, dyan talaga sa paggawa ng pundo. Merong naisip si Senador Marcolita para hindi na makapagnakaw ang mga kawatan, lalo na itong si Martin Romualdez, anak ng kagwang. Ano ba ang kanyang naisipan? Pag-usapan natin at binalikan rin ho niya siyempre yung mga blankong bycam ni Martin Romualdez at ni Marcos na sabi nga ni Bongbong, binasa daw niya lahat yung yung General Appropriation Bill. Binasa lahat pero yung blanco hindi nakita. Pakinggan natin si Senador Marcolita. Maganda ho ito dahil napapanahon ng usapin dahil nga sandamakmak na kurakot. Ito binalikan ni Senador Marcolita yung mga blankong bycam. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oo. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yeah. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget nagsimula September 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil lang na ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan ng September, sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, Bycam. pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema, sa aking pagkakaalam. Question pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolution ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference. Puro blanco. Blanco. Oo. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco sagot na doon yun. sa mga blanco? Ha? Oo. Isip-isipin mo naman, 28 blanco ang nakita ko. Ayun.
na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Eh, sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Oh. Putang ina talaga naman, ginago talaga na yun ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez eh. Maganda sana kung si Senador Marcolita talaga ang nasa Senate Blue Ribbon Committee. Baka ito masama rin kasi nga ito na yung natakpan yung na-issue. Nagkaroon na ng diversionary tactics itong gobyernong Marcos. Dito nga ho yung dahilan kung bakit si former President Duterte nasa dahig ngayon eh. Kasi gusto nilang hindi mapag-usapan yung mga blanco na ginawa ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Na meron nga ngayon reklamo sa Supreme Court at yung Supreme Court hindi po inaksyonan ito. Pero kung si Senador Marcolita ho siguro ang maging Senate Blue Ribbon Committee, pati ito kaladkad. Wala na, hindi na napag-usapan eh. Buti nga na pag-usapan, nabanggit ni Senador Marcolita kahapon sa saganang mamamayan na ma-remind tayo na first time in the history na merong ganitong klase na pondo na puro blanco, na dito rin ang gagaling yung trilyones, mga insertion na mga budget na puro ghost project sa flood control. Dito rin yan eh. Sagaan na yan. Yung budget ng pinag-usapan ng 2024 at ngayon, pondo ng 2025 na maaga palang nalimas na. Ito ho yun eh. Tuloy, Sin. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi, baka sa Malacanang. Ay, sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sana sabi ko na sa inyo, karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos yung 1 tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos 1 tao lang mangingiti-ngiti. Ha? Ngingisi-ngisi Sa gitna ng pusikit na karimlan, may dala-dalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip-isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng 1 cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng 1 taon. 1 cheque lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun na hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Hanggang ngayon nga walang umaamin nun. Sinong sumagot? Hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito. Nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na eh, nung ako'y, nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program, na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Executive yan. Sila yung may pakanayan. Sila ni Bongbong Marcos. Magandang katanungan yung tanong ni Senador Marcolita. Sino yung pumirma, nag-fill up sa blanco? No? 28 daw na blanco, sabi ni Senador Marcolita. Senador Marcolita. Ako sa akin, suspitya ko dyan, si Bongbong Marcos talaga at Martin Romualdez yan. Saldi ko. Dahil si Bongbong Marcos,
pati siya umamin siya na may small committee. So, ibig sabihin, kontrolado rin ni Bongbong Marcos yung small committee na nandiyan si Martin Romualdez at Saldico. So, sila po yung nag-fill up ng blanco na yan. Sila lahat ang may pakana ng sindikato sa ating bayan. Yan ang malinaw dyan. Tuloy, Ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. Opo. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. ang departamento. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online Opo. naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Opo. Merong lahat na, DND, lahat Yan, na ng lahat ng ahensya. ahensya ng PWH. Magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget na lahat ng pondo na yun. Ang Bali siya pangangailangan. magtatala lahat. Yan, opo. Ngayon, Depende sa pangangailangan. ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. Oo, DBM po. ikaw, Okay, at least ito malinaw, no? Yung DPWH pala, yung pundo dyan, ay ang DBM, hindi pwedeng makikialam. Dahil, kontrolado ng DPWH ang lahat. So, ibig sabihin, ang mga proyekto na ibibigay kahit sa ang distrito, ang kung may control yung DPWH. So, ngayon, yung DPWH naman, ang makipag-usap dito sa mga kongresista para makapagnakaw sila. Yan ang nagbibigay ng kickback sa mga kontratista, kinakausap nila. Yan nga, tatlo. Kongresista, DPWH, at yung kontratista. Yung tatlo talaga, yung mga dito, may sangkot. ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakaalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Oo, Di ba? Oo. lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. Mhm. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa Oho. at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Oho. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay Pundo. natin. Yung gagastusan na yan. Oh. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila Opo. na Nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. nabuo na yung conservative estimate. Opo. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Stop muna tayo dun. Ito po yung nabanggit rin ni Leviste, Kung Leviste, na merong allocable. So ito yung mga halaga na pwedeng maibigay sa mga kongresista. So bukod sa allocable, meron pang leadership funds. O tingnan mo, pakinggan natin, bakit daw may allocable? Yung National Expenditure Program, galing din pala doon yung allocable. O, ito, pakinggan natin, bakit meron? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to
to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private ano nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O oho. ba't ka kung nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Aha. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Oo, halimbawa, magbigay si- na lang kayo ng Si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, yan o. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. Ah, O, ito yung allocable. sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. O, allocable. Allocable. So yan ay ang gumawa niyan ng DPWH na doon sa National Expenditure Program, nakasama na yon. Kaya tama nga ho yung balita na hindi pa nakarating sa National Expenditure Program, ang mga kontratista alam na nila kung ano yung mga proyekto. Kinausap na ng DPWH, ito yung proyekto natin. O, ito yung magiging kickbacks namin. Nag-uusap na kasi nga yung allocable para sa mga kongresista. So ngayon, yung mga kongresista na yun, may mga kontratista, kinausap na rin ho nila, anak ng kamote. Tuloy ho. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Oo, ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Ako, Grabe. May nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho. Kakalat mo ng Kasi bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, Oho. pwede ka ngayong maglista. Yes. Ilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Oh, maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano ang kayong leadership? House leadership. Yan po Opo. yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Putya. Andiyan po yung mga chairman at vice Ubos. chairman ng Ng mga appropriations committee. committee. Yan, O oo. magkano naman yan? Ito po. O bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Man, Ay, ba, iba po yung program. kanino naman yun? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. Yung program, presidential pork barrel po yan. Tuloy po. May kondisyon naman yan, Eka. Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. Ah. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. Oho. Kunyari ito ngayon, ang unprogrammed funds sa budget ngayon ay umabot ng almost 300 billion. So yung unprogrammed funds na yan, diyan po, ito po ay pork barrel ng presidente. So sa kanya yan, bahala siya kung anong gagawin niya dyan. Kasi pwede yan galawin nila. But for example, naglatag sila dyan, ito ang program funds para sa proyektong ganito. Pwede nilang i-divert, wala silang pakialam dyan kasi sa presidente yan. But for example, nilagay nila ngayon sa National Expenditure Program or sa GAB na may program funds para sa mga health program. Hindi mangyayari yan na mapunta sa health program. Bahala ang presidente yan. Ang masaklap yan, yung pondo para dyan, what for example, mga 300 billion, uutangin pa yan, anak ng kagwang kaya sila, magluho sila, uutangin nila, magbayad tayo. Ito ho yung problema ngayon sa budget under Marcos admin. Tuloy, Asin. O pagkatapos niyan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading. Ang Tama. tawag niyan, it's GAB. Ah. So, House of Representatives, Oo. General Appropriations Bill. Tama. House na siya. O hindi itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, ha? Mukhang... Napasa na. Nandun na sa ano namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, ha? Oo. Oo. Ah. Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Di, pagdating Conference. sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung natapos na yung pagre-revisa, Opo. o di nagre-revisa ngayon, teka muna, Opo. hindi tayo magkaintindihan eh. Oho. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan, Oo. ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, dinajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. Oo.
So merong conflicting version. Tama, tama. Kami oh. ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayo distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw oh. anong distrito mo? nationalan niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Ha? Oh, yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. O 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo ako, nang binoto ka lang. ako milyon-milyon eh. Ako, Oo. ilan bang boto mo? Oo. 15,845,000. Oo. O, teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayun. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Oho. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa Bycam o hindi. Opo. Pero nasama na ako ng Bycam nung ako'y nandun sa baba. Ano nasa kamera kayo? Na ginawa lang kaming props. Hindi pinagsalita. Pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Anak ng kamote. Kaya- Ano, sabay ka mo? Wala nang deliberasyon nga. Anak ng kamote. Baka si Martin Romualdez na nag-fill up dyan. Saldeco, pinapakain lang daw sila noon nung nang-membro siya. Anak ng kamote. Tuloy sino? Kaya nung sinasama nila ko, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-usap-usap sila. O Kayo ngayon, pa. Oh. ang pinakahuli, ito yung Bycam. Yan, opo, yan, Ngayon, yan. Oh, ang sige. resulta ng Bycam, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP, at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa Bycam. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating secretary Bunuan. Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450p. Laki. O isipin mo nga laki yun, ha? Ito, 450 Yung billion. leadership, 100 Okay. B. Ang 550. program, 150. Oho. Pagkatapos 6, yung 7 na. diferensya, Oho. 700 billion. 400B. So, maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senado. Bycam. Oo, Bycam. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Oo. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Anak ng kamote, 1 trillion. 1 trillion peso sobra. So, ibig sabihin pala, yung nung pundo noon, 6 trillion ba yun? Na pinasan nila sa 2025, dapat pala yun 5 trillion lang. So ngayon, ganun din ngayon ang mangyayari. Yung 6.7 trillion, kung susumahin mo, yung totoong pundo, baka mga nasa 4 trillion lang din yan. Putya, antindi, no? So yung 1 trillion to 2 trillion to 3 trillion, kinukurakot ng mga hinayupak ng mga buhaya dahil sa mga insertion, kung ano-ano pa. Oh my gulay, tuloy. Oh. Tama, oo. In-assume na natin, ito na ang pangangailangan Gastos. ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring magtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion Oo. ang hinihinging budget. Opo. Nag-Bycam na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oho. may nawala doon sa mga, merong naidagdag. Oo. Hindi naman nababago yung kahilingan nila sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yun. Kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo Oo. dun sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Oo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Oho. Di ba? 6.7, nandun na yung allocable, nandun na yung leadership. Yung mga pondo doon sa ibang departamento, binabawasan, no? Para lang mapunta sa allocable. Kagaya sa Office of the Vice President, 'di ba? 900 yung proposed budget. 900 million ngayon binabawasan 700. Saan mapupunta yung 200? O, di sa allocable, so maraming kababalagan pagdating sa pagpasa ng budget.
So merong naisip dyan si Senador Marcolita para mapigilan. Tuloy po natin. So, ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, Para masolusyonan ito, Ito Sen. yun. sa panig ng mga senador halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila. Total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingasgas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi Amendment. mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo. nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Stop muna tayo doon. Kasi nga sa flood control talaga, ang pinanggalingan ng insertion na pundo para sa flood control ay nanggagaling sa unprogram funds ni Bongbong Marcos. Alam niyo po ba kung magkano yung unprogram funds ni Bongbong? May 700, may taon na 700 billion, may taon na 800 billion, may taon na 500 billion. Ganong katindi yung unprogram funds ni Bongbong Marcos. So ngayon, yung unprogram na yan ang pinagmulan ng korupsyon ngayon, ha? Noong 2025 budget, siguro kasama na 2023, 2024, na ang nangyayari, umabot ng 1.2 trillion pesos po yung para sa flood control. Karamihan ang gagaling sa program na yung mga pondo na nanggagaling sa program funds para sa flood control ay puro mga ghost projects. Yan yung masakit niyan. Na ngayon, nagkabulagaan ngayon, yung insertion at amendments. Kaya nga, pag sinabi mong insertion, negative yung impression para sa taong bayan dahil nga insert nga yan. Pag sinabi mong amendments, feeling nila malinis. Pero kung susumahin mo, pareho pa rin po yan eh. Insertion pa rin po yan. Kaya nga itong mga dilawan, pinklawan, mga bubunista, tanganista ni Bangag, pag minority black, insertion yung itawag sa kanila para magmukhang masama ang mga senador. Kagaya ni, sino yun? Si Jinggoy. Ayan, insertion ka, Jinggoy. Villanueva, insertion ka, Villanueva. Maraming ganun eh. Lahat naman halos may mga insertion. Rapitol po, amendments. Ang Immaculate of insertion. Si Hontiveros, amendments. Kaya nga pumalag sila dyan kay Tunying Pasabog. Nung nasiniwalat ni Tunying, hindi daw insertion, amendments. Legal daw yung ginawa nilang amendments, insertion. Putak, pareho lang, napag-usapan daw dyan sa Senado. Lahat naman din Napag-usapan din naman dyan sa Senado. Budget deliberation. So, amendments, insertion, isa lang ang punto riyan. Ngayon, ang pinag-uusapan na lang dyan, kung na-deliver ba ng tama yung mga insertion amendments ninyo, napunta ba sa totoong proyekto? Kasi nga, majority ng mga insertion negatibo dahil diyan nagmula ang korupsyon. Mga ghost projects, kagaya kay Risa Hontiveros. Amendment sa'yo, Risa Hontiveros. Pero mga ghost projects, di ba, doon sa Isabela, ano nangyayari sa kanyang flood control? Sabi, amendments. Multo rin Amendments or insertion, ang pinag-uusapan din yan, kasi nga, meron ngang lumulutang di umano na, I think, saan bang lugar? Davao ba yun? Na matagal na daw siyang humihingi ng pundo, tapos binigay daw ni Risa Hontiveros galing sa insertion, amendments. Tapos yung contractor di umano, ay ang namimili doon ay sila Risa Hontiveros. Dito tayo nagka-problema. Pag ang senador at kongresista ang namimili ng contractor, panigurado, tiba-tiba sila dyan, paldo sila dyan.
paldong-paldo sila sa kickbacks. Ilang percent? 25 to 30%. Doon na kayo magtalo-talo dyan kung paano nyo i-deliver yung inyong mga amendments. Kung may proyekto ba, yung mga billion, milyon ninyong mga amendments, kung meron, standards ba o substandards, dyan na po ang pinag-uusapan dyan. Kaya maganda po itong naisip ni Senador Marcolita para mahirapan na makapagnakaw si Ngiwem at Martin Romualdez. Ito pakinggan natin si Sen tuloy. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon lahat, halos Ng lahat insertion. ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro Ito po. sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? O, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oo. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oo. Di ba? Opo, oo. Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi Oo. kanya, amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag na lang amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Ah. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Saging din yun eh. dito nga nagmamalin ni si Risa Ontiveros dahil hindi daw insertion, amendments daw eh. Anak ng kamuti, pareho lang din, niluloko lang tayo. Anak ng kagwang. Lolo, para magmukhang matino si Hontiveros. 3 billion yan, kanyang insertion dyan eh. Hontiveros, 3 billion. 700 million sa flood control. So yung mga tulay yata na napagawa ni Hontiveros sa Bacolod, Bacolod ba yon? Bukidnon. Hanggang ngayon, lupa pa rin. Talay sino? Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi, hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? Oo. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Ito. wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oo, oo. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Oo. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. Gutom si Martin Romualdez. Wala ng insertion, wala ng amendments, malilisin na yung corruption. So mababawasan talaga yung corruption pag wala ng amendments. Kasi nga, hindi na pwedeng makialam ang Senado at Kongreso na meron silang isisingit, may pakaiusap ganito, wala na. Kung ano na lang talaga doon sa National Expenditure Program, yung budget, yun na yun. Kaso ang problema nga, doon pa lang sa National Expenditure Program, meron nang allocable nga na amendments para sa mga kongresista at para sa mga senador. Yun yung problema dyan. So simula pa lang, sinip pa lang, meron ng problema. So kahit, for example, tanggalin na yan, wala nang mga amendments, wala na yung amount na yun. So, mababawasan. Pero meron pa rin korupsyon na mangyayari kasi gagawa pa rin sila ng paraan. Pero mahirapan sila mangurakot. So, ang debatihan na lang yung kung anong meron dyan sa NIP. Kaso nga, may dagdag bawas nga pagdating sa GAB, pagdating sa Senate, third reading. At lalo na pagdating sa BICAM at pagdating sa small committee. Doon na sila na dagdag bawas. Kasi ganito napapansin ko rin, kahit anong debate nila dyan, sa plenaryo, sa Kongreso, Senado, kahit anong gawin nila dyan sa BICAM,
yung huling pasya pa rin, yung small committee ni Bongbong Marcos, na hindi na nga nila alam kung sino yung nag-fill up sa fill in the blanks na animal na bycam, puro blanco. Hindi na, wala nang umamin doon eh. Kasi nga nagkabistuhan na, nasa Supreme Court ngayon, hindi pa rin na-resolve hanggang ngayon. At siguro, Senador Marcolita, tanggalin din yung Senador, yung unprogrammed funds. Kasi dito talaga, puta ka na, almost trillion. Nasa unprogrammed funds, tapos may allocable pa, mga insertion, anak ng kagwang. Tuloy sino? So ibig sabihin po noon, di wala na yung allotment, allocable. Allocable. Ganun. Kung ano man yung katawagan, kung may Opo. allocable, kung merong leadership, kung ano-ano, Ang program mo, halimbawa ba, no? wala na. Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Lalo marami. Kamukha nun, meron kaming maliit na bola. Oo. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pag-awayan. Tinago niya. Opo. Wala na kaming pag-awayan ngayon. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, wala nang Alisin na yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na O yun. para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, parang Kung walang insertions, paano mangyayari? Kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. Ngayon, Ayusin na lang yun NEP. Ano ho? ayusin na lang. Ah, Pinakamaganda nga siguro magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Oh, Halimbawa, kasi- 6.7. Opo. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi mo na kailangan eh. Kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, Opo. lahat ng mantika niya, Tignan na lalabas natin lahat. Oo. halimbawa, yung 6.7, Jen. Opo. Magalis tayo ng 1 trillion. Tama. 0.7. Oh. Wala namang nawala kasi tabala ang inalis natin eh. Oo nga, no? Yung allotment lang kung sino, ano ba Wala tawag naman, yung wala naman, amendment? wala naman tayong vitamin ang inalis ah. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapanukala nyo yan sa kasama nyo sa Senado. Papayag kayo sila dyan. Pinapanukala ko. Halimbawa- Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala nyo, Sen. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Oho. Kapag may nasabi sila na ikaw meron kang diyan, meron kang kayo may insertion kayo. Pumapalag. Maganda yung panukala ni Senador Marcolita. Kasi nga, kung wala nang alisin na yung mga amendments na yan, so ang natipid, 1 trillion agad. So ibig sabihin, taon-taon, ninakawan tayo ng trilyon-trilyon ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya pala itong si Martin Romualdez, busog na busog, saldi ko, nakapagbili sila ng mga private jet, mga chopper, at mga mansyon. 10 mansyon pa, more than 10 mansyon ni Martin Romualdez eh. Dahil dyan sa insertion, na kinasanayan, ngayon, ng gobyernong nakangiwi ang pangaanak ng kagwang. So kung kaya pala ganun kalaki ang budget, no? First time eh. So sa panahon ni Digong hanggang 5 trillion lang, 4 trillion. Pero ito 6.7 na talaga. So ibig sabihin, hindi lang siguro 1 trillion ang nawawala sa atin taon-taon, kundi siguro mga 1 to 3 trillion. Dahil sa insertion, meron pang unprogrammed funds. Ni Bongbong Marcos, unprogrammed pa lang ni Bongbong, mga 1 trillion na yan eh. Paano pa yung mga allocable na nandoon mismo sa National Expenditure Program? So siguro, ang mangyayari dyan, kung walang amendments, mababawasan. So imbis na 6.7, baka mga 6 trillion, mga 5 trillion na lang. Or kung pigain pa talaga, sabi ni Kong Marcolita, baka magiging 4 trillion na lang. Anak ng kamuti, 2 to 3 trillion, 1 to 3 trillion, ang ninanakaw ng mga buaya sa kaban ng bayan. Ganong katindi si Martin Romualdez.
Grabe, Marcos, BBM, mag-resign na kayo, mga hinayupak kayo. Wala na, ginagago na talaga ang taong bayan dito. Malamang sa malamang, itong panukala ni Senador Marcolita, okay yan sa ibang mga senador na ayaw sa kurakot. Meron akong isa na narinig kahapon, mukhang susuporta dito kay Senador Marcolita, si Win Gatchalian, na wala ng amendments at saka yung unprogrammed funds. Ang problema, papayagan ba yan nila ni Tito Soto, Lacson, Natuta, ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos? Kasi kung mawala yan, paano makapagnakaw ang mga buhaya? Dadaan sa butas ng karayom ito. Itong panukala ni Senador Marcolita. So, iyak na ngayon, lalo na mag-election 2028. Mag-iisip si Bongbong dyan, tika, hindi maganda yung naisip ni Marcolita. 2028, anong magagamit nating pundo? Lalo na, putya, ilang partido yung hawak ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez ngayon? Halos lahat ng political party nandyan kay Martin Romualdez, Bongbong Marcos nakipagsiksikan dahil nga sa pira. Ito yung allocable. Bilyon-bilyon po yung pera na yan na patuloy po tayong pinapaikot-ikot ngayon ng ICI ni Bongbong Marcos. Na ngayon na nga ho, galit na galit ng taong bayan. Bakit daw? Yung Yawards na mastermind ay gawing state witness. Binatikos po. Pinutakti ng batikos ang gobyernong Marcos, Department of Justice, ICI, dahil itong si Martin Romualdez, pagkapasok sa ICI nang ipatawag, na hindi man lang naka-live animal yung gaging ICI na yun. Alam mo yung ICI, para talaga kay Martin Romualdez yan eh. Kay Bongbong Marcos. Hindi naka-live stream eh. Ayaw nilang makita yung dambuhalang buhaya sa buong mundo na ito ay kawatan. Pero ito eh, kinapitan din ng hiya ang mga hinayupak. Mga walang hiya, nahihiya rin pala. Kinapitan ng hiya ang Department of Justice. Tinanggi po si Martin Romualdez na maging state witness. So, sinusuka, puta, duling na, no? Duling na sa pagnanakaw ang buhayang ito. Taba ng tiyan, naduling sa pagnanakaw. Hindi naman daw. Maging state witness. Para sa akin, kung totoo man itong sinusuka ito ng Department of Justice, good news po. Kaso nga lang, itong mga demonyo mahilig maglaro. Pinaglalaruan lang talaga ang isip ng bawat Pilipino. Ikaw, maniniwala ka ba dito sa sinasabi ng DOJ? Hindi daw nila kinukonsidera maging state witness si Romualdez. Siguro ngayon. Ibabalik man yan sa October 22 sa ICI o mga grupo ni kung Kiko Barsaga. Durugin nyo na ito sa October 22. Abangan nyo na po. Dapat doon yung rally sa ICI. Dahil darating si Romualdez. Dapat papasukin nyo muna ng ICI bago kayo lumabas sa rally. Kasi pag nandiyan kayo, baka hindi papasok sa ICI itong buhayang ito. Galit na galit si Kiko Barsaga dito kay Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ngayon kay Kiko Barsaga, di ba, sinampahan ng ethics complaint. Ito na naman, may bagong ethics complaint na nagbabadyang isasampa laban dito sa matapang na kongresista Kiko Barsaga ng Cavite. Alam niyo po ba kung sino yung magsasampa? Ito, mga kakampi ni Martin Romualdez. Duling na yung mata sa kapagnanakaw, budlat na yung animal na tiyan. Pakinggan natin yung mga buhaya. Binabalak ng Lakas CMD na sampahan ng ethics complaint si Congressman Kiko Barzaga. Nag-ugat yan sa kanyang Facebook post kung saan gagawin daw state witness sa flood control scandal si Congressman Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang mga pictures sa meeting daw ng partidong Lakas CMD. Sa caption, binanggit ni Barzaga na magsisilbing state witness sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects si late Representative Martin Romualdez. Susuportahan daw ng ilang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng proteksyon.
Kabilang sa nabanggit si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pero ayon mismo kay Adyong, kasinungalingan ang mga paratang ni Barzaga. Kaya naman pinag-iisipan na ngayon ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint sa Kamara laban sa kongresista. Yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Definitely, the behavior is unbecoming of a parliamentarian. The action and the behavior. Tinuligsa rin ni Adyong ang mga nakalipas na aksyon ni Barzaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara, kabilang ang paglapit at tila pangaasar niya kay House Majority Leader Sandro Marcos sa plenary hall noong Setyembre. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, ihaharas mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, that's already harassment. Wala pang tugon si Congressman Barzaga sa planong panibagong ethics complaint laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party o NUP. Dahil naman ito sa anilay hindi magandang asal bilang kongresista, bunsod ng mga mapanirang post laban sa mga kapwa-opisyal. Sabihin mo kung Barzaga, meow! Tangina na, maingayakin yung mga buhaya, no? Ito si Adyong parang hindi taga Mindanao. Putang inang buhayang buhaya. May araw aling Adyong. Ba't ka nasasaktan? Tama naman yung ginawa ni Kiko Barzaga para sa amin. Dahil sila, gaya si Sandro Marcos, markado man yan, pamilyang mga kawatan. So ngayon, nagagalit kayo kay Kiko Barzaga dahil talagang bulgar pag nagsalita sa social media. Pinupuna ninyo ngayon, nasasaktan kayo. Sa bagay, ang buhaya, kapwa buhaya lang din ang magtatanggol. Sama-sama sila papuntang impyerno. Pero ang mga tao, barkado na kayo. Kami, kaya Barzaga, okay ako dyan sa ginawa ni Kiko Barzaga. Kasi walang ibang mga kongresista na dumidisturbo sa mga kawatan sa gobyerno. Dapat nga, hindi nire-respeto. Respeto ba itong mga Marcos? Putangin na, mga kawatan mula noon hanggang ngayon, mga kawatan pa rin O bakit nire-respetuhin mo? Okay. Ako sa akin, okay. Pagpatuloy mo yan, Kiko Barzaga. Saan ka makakita ng kongresista ngayon na nanawagan ng peopleware pa? Kagahapon, nananawagan na naman, ay hiwalay ang Mindanao. Wala, si Kiko Barzaga lang. Sa'yo matapang ngayon na sumusungag under Marcos admin. Akala ko ba na hindi na papansinin ng Malacanang itong si Kiko Barzaga? Putsa, nasaktan kayo dahil dumarami ang mga sumusuporta kay Kiko Barzaga. Dumarami ang mga taong naniniwala dito at humahanga. Ngayon, ang Lakas CMD umiyak. O ito, sagot ni Kiko Barzaga dyan, Adyong. Sabi ni Kiko Barzaga, Lakas CMD is free to file whatever complaint they want. I will defeat them along with everyone else. Meow! Hoy, teka lang. Bakit nakalagay dito Nicolas Torre? Hindi, Nicolas Torre may sabi yan. Si Kiko Barzaga, anak ng kagwang. Mali o serbisyo ng baguhin nyo yung ninyo sulat nakalagay, General Nicolas Torre III. Yan po, sagot po yan ni Kiko Barzaga talaga. Check natin, baka sabihin ninyo fake news kabisdak. Hindi po. Search natin, Kiko Barzaga. Kiko Barzaga. Oy. Buntay na, Kiko Pangilinan yung lumabas. Kiko Barzaga. Sinabi yan ni Kiko, mali lang yung sulat diyan. Baka sabihin niyo fake news. Ko, sana yung ko. Sige lang, hanapin lang natin si Kiko. Yan lang. Dalawa kasi yung account ni Kiko. Ito kung Kiko.
Ko, tirahin mo ng miyaw ko. Ika lang. Oo. Nasaan na yun? Lakas MD is free to file whatever complaint they want. I will defeat them along with everyone else. Tama ba yan? Ayan, Kiko Barsaga yan, di ba? Yan yung sagot ni Kiko. Sige lang. Baka maano tayo, baka ma-fake news tayo, anak ng kagwang. Nicolas Story yung nilagay, oh. Nicolas Story. Kiko Barsaga. Adjong Alonte. Tinitira niya. Akap, sagot. Ba't wala? Tanggalin na natin, baka ma-fake news tayo. Ilang, hanapin natin. Baka mawawmali tayo sa serbisyo. Ito, serbisyo komentaryo kasi, nakita ko yan eh. Ito pala. Ito yung official na ano, sinabi ni Kiko. Acceptable ba yung, ay, hindi lang. Tama pala yon. Si Kiko talaga, mali lang yung nakalagay sa baba na General Nicolas Story nakalagay. Dapat Kiko Barsaga. Mukha man ni Kiko yan. Tama yan, tama. Tama, hindi tayo fake news. So mali lang po yung pangalan. Hindi yan si Turi, ah. Serbisyo ng bayan, anak ng kagwang. Ayusin nyo nga yan. Pero tingnan mo, lakas si MD yung magpa-file sa kanya daw ng complaint. Pero hindi lahat ng lakas si MD ay kalaban si Kiko. Nagalit kay Kiko. Yan ang mukhang naniniwala ako doon sa sinabi ni Kiko na maraming kongresista sumusuporta sa kanya. Kagaya itong si Leandro Leviste. Lakas si MD yan, ha? Pero hanga po si Kong Leviste kay Kiko. Tingnan natin. Ang point mo, kung ako po ay comparable sa ating distinguished representative ng Cavite, hanga ako sa kanya. At I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. Ako po... because may kasabihan si Voltaire, I may not agree with what you say, but I will defend to my death your right to say it. Mabuti ang free speech at ang plurality of voices dito sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. There are many members of the minority who have also given their own very informative speeches about the budget in the past week. And this is all very useful for the legislative process to allow people to express differing opinions. And again, I think it is a credit to Congress that I can give this press briefing in the House Media Center. Kaya nagpapasalamat po ako sa 20th Congress for allowing us to express these views. Ayan. Tingnan mo, humanga si Leviste, di ba? Kay Senador Kiko. Senador Kiko? Senador Kiko, Pangilinan yun. Wow, dagat yun, ha? Hindi, ang naisip ko kasi, kaya sabi ko, Senador Kiko, pwedeng maging senador itong si Kiko Barsaga. At pwede rin pong maging senador itong si Leandro Leviste. Ito yung mga future leader natin. Tingnan mo, lakas siya, ha? Lakas si MD siya, pero magkaiba sila ng stand ni Adyong. Yun si Adyong, talagang animal Adyong ka. Talagang nahawaan yun ng pagkabuhaya, no? Ni Martin Romualdez. Pero ito,
Leandro Liviste, lakas din to. Hanga kay Kiko, so magkaiba ho sila ng stand dito. Kaya may mga future tayong leader, pwedeng magiging senador ho ito. Itong si Kiko Barzaga at si Leandro Liviste. Ang tanong, pwede na ba silang maging senador? Kasi kung pwede na silang maging senador, para sa akin, pwede sila line up kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi hindi naman pwedeng mag-line up sila kay Tambaluslos kasi galit na galit sila kay Tambaluslos. Galit na galit sila kay Bongbong Marcos. So, pwede. Dito po sila maka-line up kay Vice President Inday Sara Duterte kasi magagaling, matatapang. Lalo na ngayon, talagang hindi madurog-durog si Vice President Inday Sara ng tropa ni Martin Romualdez kahit kaduling-duling na si Tambaluslos. At kung mangyayari yung sinasabi ni Senador Marcolita na wala ng amendments, gutom abutin ng mga buhaya at wala na silang pondo sa 2028 election. Patay, gisa kayo ngayon sa sariling mantika ninyo. Gaya nito, talagang si Vice President, ito bagong survey na naman, anak ng kagwang, layo-layo ni NgiWM. Paano? Panay-ngiwi lang. Pulse Asia Survey, trust rating ni Vice President Inday Sara, 56. Kay NgiWM, 34%. Putsa. Ang mga Pilipino talaga, ngayon, nagigising na dahan-dahan para sa akin. Tingnan mo naman, ang layo naman ni Bongbong kay Vice President Inday Sara. Kahit yung black propaganda labang kay Inday Sara, Anli, pero hindi pa rin matitinag ang taong bayan, nagtitiwala pa rin kay Inday Sara. Kahit yung pinapalabas ng PCO 2 billion gamit yung mga bayarang mga vloggers na pinapabangon nila itong si Bongbong Marcos, pota hindi umobra 34%. Dito ko po mapatunayan na ang taong bayan gising na ho talaga. Hindi lang ginawa sa actual rally, ganyan, ayaw lang sumama sa Bangag Resign. Paano kasi mayroong manggugulo na rally dyan, animal? Kagahapon, sigaw ng sigaw sa Mindiola, hindi naman kayang isabihin BBM resign. Dinamay pa si Inday Sara. Anong gusto ninyo? Tanggalin si BBM, tanggalin si Inday Sara? So, sinong mamuno? Mga komunista, anak ng kagwang. Suluhin nyo. Kaya, mas mabuti, sumama tayo dito kay Kiko Barzaga, maganda yung direksyon. Kasi, parang ito si Kiko Barzaga yung mag-unite sa ating lahat at magpaliwanag sa mga dilawan, pinklawan na magkaisa tayo. Iisa ang ating hangarin para sa bayan. Pag-resignin natin si Bongbong Marcos. Kakaibang ang panawagan ni Kiko Barzaga. Anong panawagan niya? Ayan, people whopper. Oh, people whopper. Ang churut whopper. Kiko, meow. People wear pa. Bawal na kasi magbanggit ng people power. Animal, ma-inciting to sedition ka daw eh. Kaya people whopper ang nabanggit ko. People wear pa ho. Ayan, mas mabigat. No? Meron naman isa, si Singson, revolutionary government. Ayan. Sana someday magkasundo kayo, Kiko at Singson. At suportahan na lang ni Singson ang panawagan ni Kiko Barzaga. At ang mga Pilipinong gising na, namulat na yung mata, budlat na, galit na nga yung IWM, sama-sama na tayo para sa tunay na pagbabago. Mga pinklawan, gumising na kayo. Putang ina, bangungutin kayo sa inyong mga panawagan. Nawaan pa yung mga estudyante. Akala nyo naman, putang ina, katalino-talino ninyo, nagiging bubo lang kayo dahil sa mga komunistang mga hinayupak na yan. Pero anyway, magandang tanghali, magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Laban lang, Kiko Barzaga, Liviste, Singson, Vice President Inday Sara Duterte, mga Duterte vloggers. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas.
Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.